Yan, aftermarket exhaust yan. O yan, aftermarket exhaust yan. Sure ako. Tuloy-tuloy. That's aftermarket exhaust. That's not original rim. Huliin po siya. Ayaw. Hello. Grabe, mahal na ng gasolina. Tapos meron ka pang gobyerno na galit sa mga nagmumotor. Ano, gusto nyo magkotse kami. Ay, nako. Good afternoon, guys. So we're on our way to do some task. Pero dahil sa mahal ng gasolina, mag-scooter lang tayo today. Pero recently, mainit na naman yung debate about that motorcycles exhaust system. Di ba tayo tapos dyan? Ang tagal na natin pinoproblema yan eh. Para hanggang ngayon, yung modified muffler is still an issue. Di ba napag-usapan na yan? Hindi porket modified, bawal. Ngayon, may bagong pakana naman talaga si LTO. Di ko na talaga maintindihan kung ano ba talaga gusto nila mangyari. Let's put it into context. Gusto nila bawal mag-modify ng mga accessories, muffler, pati magpalit ka ng size ng gulong, bawal lahat yun. Pero ang ibig sabihin nun is all motor vehicles, hindi lang motor, lahat ng motor vehicles. Yung nakikita mong kotse dyan, nakikita mong bus dyan, nakikita mong jeep dyan, nakikita mong scooter dyan, nakikita mong sports car dyan, lahat yan bawal i-modify nang hindi dumadaan daw for proper inspection at nakapasa. Okay. So ngayon, medyo bilib ka doon sa motor inspection natin, di ba? Tapos ngayon, maglalabas sila ng bagong memo na basta modified exhaust, pwede yan, pero kailangan may certification na roadworthy or legal siya. Pero yung papel mo na nakapasa ka dahil sa vehicle inspections, hindi ibig sabihin pwede mo nang gamitin. Kailangan mo pa ng roadworthy certificate or whatever. Okay, that's one of the rules that is being followed in first world country. Meaning pumunta ka sa Europe, pumunta ka sa Amerika, they have exhaust system that what they call goes through road homologation. Yung pinatest nila para pumasa for road use. Kasi may ahensya sila na nagche-check kung pasado ba o hindi. Dito sa Pilipinas, you're asking for a certificate from the manufacturers when the manufacturers don't have an agency where they can actually get it. Nakuha mo, parang okay, Akrapovic, gusto ko sabihin mo road legal to para sa Pilipinas. Sagot sa'yo ni Akrapovic, saan ako magpapacertify? Malay ko. Hindi sa LTO kasi wala kaming capability. Hindi rin doon sa Vehicle Inspection Center kasi hindi nga namin tinatanggap yun. You're asking for a certificate that cannot be produced. Paano? Seriously, paano? So medyo pumasok to si JV saying, sige, ayusin natin to, yung paano yung certification and everything. Our problem is not the laws that we have. Our problem is always the implementation of the laws. Bawat LTO, bawat HPG, bawat pulis dyan na gusto kang sitahin, i-interpretin nila para mahuli ka.
sila magbe-base doon sa dapat na proper. So meaning, it passes the emission, which means doon mo sa vehicle inspection, malalaman mo kung pumasa sa emission. Pangalawa, if you have a decibel meter, which is yun yung sinasabi, kailangan lahat ng manghuhuli meron, pumasa naman siya doon sa 99 decibel, dapat okay na. Pero, gagamitin na naman nila yung word na aftermarket. Kasi nga, may nakasulat na no modification rule. So, kanya-kanya interpretation na naman tayo because, honestly, if you want to implement that, I am 100% backing you up. Pero, bakit motor lang tinitira mo? Ito tanong ko sa inyo. Ito tanong lang sa mga taga-LTO. Bawal mag-modify. So, dapat original lahat. Saan ka nakita ng jeep na ganun lumabas galing sa kasa? Yung mga pampasaherong jeep, gaano karami doon are modified? Yung tambucho nila, yan ba yung nung binili nila, yan pa rin yung nakakapit? So they're obviously not complying. Pero bakit sila hindi hinuhuli? Kasi naghahanap buhay ng yung mga nasa Grab, yung nasa mga Lada Move, di ba naghahanap buhay lang rin naman sila? Yung tulad ngayon, naghahanap buhay rin naman ako kasi pupunta ako sa isang business-related na errand. Yung mga walang pambili na sasakyan, yung mga inis na sa pampublikong sasakyan, hindi ba sila nagtatrabaho lang rin? Naghahanap buhay lang rin? If you want to implement a rule, a law, you cannot be very choosy on saan mo lang i-implement. The law has to be for everyone or none at all eh. Ganun kasimple yun eh. Bakit pinipilit yung mga motor lang? Yung 99 decibel na yan, it's for all motor vehicle na hindi lang pang motor ha. Tapos titirahin nyo yung mga nakamotor lang kasi maingay tambutso. No, kanina lang may dumaan na Ferrari sa harap ng bahay ko eh. O bakit yun hindi siya nasisita? I guarantee you that's more than 99 decibels. Kasi nakarinig na ako ng mga motor na naka 99 decibels, hindi ganun kaingay, mas maingay ito. Yung mga jeep na naka-open exhaust, ganun. Bakit sila hindi hinuhuli? Yung mga gulong nila, are they original equipment? Ganun ba ang size ng mga gulong nila nung dumating? Itong mga sports car, itong mga pick-up na naka 4x4, itong Fortuner, lahat ba yan yung original na size ng gulong nung dumating? Hindi, lahat yan nagpalit. Pero bakit sila hindi sinisita? Pero yung motor, as soon as magpalit ng tambucho, huli. Hindi lang sa huli, kakalasin or i-impound yung sasakyan. Di ko alam kung nag-iisip ba sila or may... Once again, motorcycle is what drives our economy. Pero bakit siya ang number one na tinitira? Oh my God! Kagigil. Ngayon, if you go look at mga motorcycle groups sa internet, walang tigil ang tanong. May nahuli na ba kasi nagpalit ng tambucho? May nahuli na ba dahil nagpalit ng ganyan? Hindi lahat ng aftermarket exhaust maingay. Kung a lot of this aftermarket exhaust nga pumapasa sa mas mababang decibel reading kasi sa ibang bansa, 95, 90, pumapasa ito. Bakit dito sa Pilipinas nakita lang na hindi original, huli na? If you want that road homologation para magi-approve, have an agency to approve it. But all of these steps that you guys are doing, pati yung panghuli, are just added ways for corruption. Hindi makakalusot. I can guarantee you, ilan yung mga palaging pinagmamalaki pa sa internet na, hindi, nag-no-show lang ako. That's corruption. Yung no-show sa inspection, bawal yun. Paano nakakalusot? Of course, meron nagpapadulas.
every time you come up with such inspection, meron at meron kikita under the table. Ano, maglolokohan tayo? Wala. Ay, nako. Sa mahal ng gasolina, LTO, makisama naman kayo. Ay, nako. I really hope matapos na to. And if you're going to implement a rule, make sure there's proper training kung paano yung guidelines on how this is going to be implemented. Yung training dapat para sa lahat, hindi lang yung tipong ite-train nyo yung nasa taas lang ng opisina, tapos hindi rin mag-disseminate dun sa mga enforcers. So kanya-kanya na naman interpretation. Okay. Ay, nako. Okay, guys. I hope matapos na natin tong issue nitong modified muffler exhaust. Di na natapos tayo. Parang every time na lang may bagong issue. Ito na naman eh. Okay. Bye.